Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Unsight Meal. Ito ay naipalabas noong taong 2010 at ito ay patungkol sa 10 tao na sumali sa isang laro na kung saan kailangan lang nila manatili sa lugar na iyon sa loob ng 7 araw at kung magawa nila ito ay mananalo sila ng $1 million. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang ating pelikula nang ipakita ang isang freelancer na si Yuki. At siya nga ay desperado nang makahanap ng trabaho hanggang sa makita niya ang isang dating kaibigan na si Ana. Sinabihan siya nito na mayroon siyang natanggap na isang text na kung saan sinasabi dito na sa loob lang ng isang linggo ay maaari silang manalo ng $1 million. Pero kahit na mukhang hindi totoo ang text message na yun ay naisip pa rin nila na puntahan ito para malaman kung totoo nga ba o hindi. At sa sumunod na eksena ay nakita natin ang dalawa na nakasakay na sa isang kotse at mayroon din silang iba pang kasama na sasali din sa palaro. Doon nga ay nadala sila sa isang mukhang bunker na building at nang mapasok nila ito ay wala silang nakita na kung ano. Maya-maya ay may narinig silang boses ng robot at nasabi na sama-sama silang 10 na mininirahan sa loob ng bunker ng 7 days. At babantayan nga sila sa pamamagitan ng maraming surveillance camera at bawal nga din silang humawak ng cellphone at computer. At ang tanging kailangan lang nilang gawin ay makasurvive doon sa loob ng isang linggo at mananalo na sila ng $1 million. Hindi naman nila naintindihang mabuti ang sinabi sa kanila, pero bagaman ganun ay napagpasyahan pa rin nilang sumali. At sa huling pagkakataon nga ay sinabihan sila kung sino ang gustong umatras. Pero lahat naman sila ay napagpasyahang sumali nga sa laro. At matapos nga nun ay nakita natin sila na pumasok na sa isang silid at maya-maya ay kusang nagsarado na ang pinto nito. Nakita nila sa pader ang isang timer at ang isa naman ay hindi nila alam kung para saan ito kaya hindi na lang nila ito inusisa. Napansin nga din nila na may 10 mga manika ang nasa lamesa at naisip nila na kada isa sa kanila ay rumerepresente doon. Naisip naman ni Osako na magpakilala ang lahat sa isa't isa para makilala nila ang bawat isa. Sinabi niya na isa siyang doktor at sinama nga niya dito ang asawa niya na si Wakana para kung sakaling manalo sila ay makakakuha sila ng $2 milyong. Ang sumunod naman na nagpakilala ay si Maki na isang college student at sumali nga siya dito para makuha ang papremyo. Sumunod doon ay si Fuchi na siyang pinakamatandang babae sa grupo at si Ando naman ang pinakamatandang lalaki at ayaw nga nito na magsalita ng marami. At doon nga ay nagpakilala na ang lahat maliban sa isang babae na si Miza. At ang isang lalaki na si Aiwai. At sa huli nga ay nagpakilala na si Hiro at siya ang pinakamadaldal sa lahat. Maya-maya pa nga ay narinig muli nila ang boses na tunog robot at doon ay napakilala sa kanila ang isang robot na nakahang sa Kisame at ito ang magpaparusa sa kanila sa kung sakali man na hindi sila susunod sa rules. Sinabi na nga ang rules at sinabi din na lahat sila ay may tag-iisang room at sa pagsapit nga ng 10 PM ay bawal na silang lumabas ng mga kwarto nila. Kung susuway sila may mae-eliminate na sila. Natanong naman nila kung ano ang elimination na yon. Pero hindi naman ito nasagot ng robot. At sa pangalawang rule nga ay kapag may isa sa kanila ang gumawa ng pagpatay ay pagbobotohan ng natira kung sino ang sa tingin nilang suspect at matapos nga nun ay mae-eliminate na din ang napagbotohan nila. At kung sino man ang makakasolve ng kaso ay magkakaroon ng bonus reward kung sakali man na isa siya sa makakasurvive sa loob ng 7 days. At sa huli nga ay nasabi din na matatapos lang ang laro kung sakaling matapos na ang 7 days o di kaya ay 2 na lang ang natitirang contestant. Agad naman silang natakot nang marinig nila yon pero naisip ni Yuki na pakalmayan ang lahat at sinabing wag matakot dahil ang kailangan lang nilang gawin ay manatili dito. At wag tangkain na patayin ng iba pang kalahok. At pag nagawa nila yon ay makakakuha silang lahat ng premyo. Sa sumunod na eksena ay nakita natin si Miza kasama si Fuchi na naglilinis ng mga pinggan. Nang dumating doon si Hiro at nasabi nga nito na parang nakita niya si Fuchi sa TV at kung tama ang alala niya ay isa itong serial killer. Natawa naman habang kinakabahan si Fuchi at doon nga ay bigla na lang nagkaroon ng suspete si Miza sa kanya. Sa kabilang banda ay nalaman naman natin na di pala talaga doktor si Osako at ginawa lang niya yun para magawa nilang magtiwala sila sa kanya. Hanggang sa makita naman nila si Hiro at sinabihan nga sila nito na isang araw serial killer si Aiwai. Doon nga ay nalaman natin na gumagawa siya ng kwento para magawa ng mga naroon na magsuspete sa mga kasamahan nila. Pero hanggang sa ngayon ay di pa natin alam kung bakit niya ginagawa yon. Samantalang si Ando naman ay nakakita ng ilang mga bakas ng dugo sa pader. Naisip niya na ang larong nilalaro nila ngayon ay nilaro na rin dati ng ibang mga tao.
Nagring naman na ang orasan at ibig sabihin nito ay 10 PM na at kailangan na nilang magsipunta sa kwarto nila para di sila ma-eliminate. Nang makarating na nga sila ay may nakita si Yuki na isang kahon sa kwarto niya at pagbukas nito ay may isang armas doon at may nakasulat doon na gamitin niya ito para pumatay ng ibang kalahok. Lahat sila ay nakakuha ng kani-kanilang mga armas. At kinabukasan nga ay ginayasing na lang siya ni Ana at sinabing may isa nang namatay sa kanila. Iyon nga ay si Hiro at namatay ito sa tinamo nitong 5 tama ng baril. At nang makita nila ito ay biglang natawa si Aiwai dahilan para pagbintangan siya na siya ang may gawa. Naisip naman ni Yuki na tumakbo papalabas. Pero hindi niya magawa ito dahil sa nilock sila doon at makakalabas lang sila makalipas ang 7 araw. At doon nga ay kailangan na nilang alamin kung sino ang pumatay kay Hiro at matapos nga nun ay dinala nila ang katawan ni Hiro sa isang silid na kung saan may 8 libingan para sa 8 di papalarin na makasurvive. At doon nga ay sinabihan sila ng robot na kailangan na nilang malaman kung sino ang pumatay. At nasabi nga rin nito kung mahuhulaan nila ng tama ito ay ang detective pati na din ang pamilya ng namatay ay magkakaroon ng bonus. Doon nga ay naisip ni Osako na si Aiwai ang may gawa dahil nagpapakalat si Hiro ng sabi-sabi na isang serial killer si Aiwai. At dagdag pa nga dito ay nakita nila na tinawanan nito si Hiro nang makita niyang patay na ito. Naisip naman ni Yuki na ipagtanggol si Aiwai at sinabing ipakita ng lahat ang mga weapon nila para malaman kung kaninong weapon ang ginamit para mapatay si Hiro. Maganda ang plano pero hindi ito sinang-ayunan ng lahat dahil sa oras na malaman ng iba na mahina lang ang armas nila ay baka sila na ang sunod na patayin. Kaya napagpasyahan na nila na iboto na si Aiwai ang may sala. Binitbit nga siya ng robot at nilagay sa isang bilangguan malapit sa mga kabaong. At matapos nun ay napansin ni Yuki na nagbago bigla ang weapon niya at naging baril ito. Naisip niya na pinagpalit ng killer ang weapon nila para masisi siya sa nagawang pagpatay kay Hiro. Agad niyang tinago ito para hindi siya masuspetsahan ng iba. Matapos nga nun ay napagpasyahan nila na tignan ang weapon ni Aiwai pero nakita nila na wala ng laman ang box niya. At naisip nga nila na isa pa rin sa kanila ang totoong killer. Maya-maya ay nakita ni Yuki si Ana at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa baril at sinabi nga niya na gusto siyang ma-frame up ng totoong killer. Nang pabalik na siya sa kwarto niya ay nakita niya si Fuchi na papasok sa kwarto ni Ana. Doon nga ay nalaman niya na nagsususpetya si Fuchi na si Ana ang may-ari ng baril. Pero nang gamitin niya ang magnet sa box ni Ana ay nabigo siya dahil wala doon ang baril. At matapos nun ay naisip ni Yuki na tignan muli ang baril at nakita niya na kumpleto pa ang bala nito at hindi ito ang ginamit sa pagpatay kay Hiro. Sa kabilang banda naman ay naisip ni Fuchi na mag-ala detective at lumabas nga siya ng kwarto niya para magmasid-masid. Pero bigla na lang siyang namatay dahil sa isang tama ng pako sa ulo. At doon nga ay nakita natin na si Misa ang pumatay sa kanya gamit ang kanyang nail gun. At kinabukasan nga nang makita nila ito ay napagsuspetsahan nila si Ana dahil alam nilang lahat na may hinala si Fuchi na si Ana ang killer. Naisip naman ni Yuki na kampihan si Ana at doon nga ay naisip ni Osako na baka magkasabwat silang dalawa nung ginawa nila yon. Tinutukan nga niya ito ng kutsilyo at sinabing kailangan maparusahan ni Ana. Bigla naman umawat si Ando at doon nga ay nasabi niya na 6 na buwan na ang nakakalipas. Ay umalis ang anak niya at sinabing may sasalihan lang na gig at babayaran daw sila ng malaking halaga. Pero matapos nun ay hindi na nakabalik ang anak niya. Kaya napagpasyahan niyang sumali na din dito. Doon nga ay nasabi niya na baka namatay na ang anak niya kasama ang iba pang mga naging kasama niya nung pumunta sila dito. At yun nga ay dahil sa hindi sila nagtulungan at nagawa nilang magsisihan. Naintindihan naman ng lahat ang gustong palabasin ni Ando at matapos nun ay natahimik na ang lahat. Kinagabihan ay nagpunta siya kay Yuki at sinabing may nalaman siyang paraan para wala nang mamatay. Sinabi niya na ang robot na nagbabantay ay umiikot lang ng clockwise. Kaya maaari silang maglakad-lakad sa likuran nito. At sa pamamagitan nun ay magagawa nilang bantayan ang nangyayari sa paligid. Habang naatasan nga sila Yuki at Ana sa pagbabantay ay bigla na lang nasabi ni Ana kay Yuki na nahuhulog na ang loob niya sa kanya. At dahil nga doon ay di nila namalaya na biglang nag-iba ang ikot ng robot. At maya-maya pa nga ay muntikan na silang makita nito, mabuti na lang at nakatago sila. Dumating na nga ang oras ng shift nila Wakana at Misa. Pero dahil sa wala pa dun si Wakana ay naisip ni Yuki na samahan na muna si Misa sa pagbabantay. Pero nakita naman natin sila Wakana at Osako na may ginagawang kababalaghan sa isang kabang doon. At nang naalala na nga niya na oras na ng shift niya ay nagmadali siyang umalis para samahan si Misa. Nang makatayo naman na si Osako ay biglang bumagsak ang Kisame at nadaganan nga nito si Osako dahilan ng pagkamatay nito. At kinabukasan nga ay nakita nila na namatay na ito. At napangako nga ni Wakana na papatayin niya ang pumatay sa asawa niya.
Pero maya-maya pa nga ay biglang gumalaw ang Kisame at tumakbo sila palabas dito. Nakita naman nila sa labas si Maki at may hawak itong remote na siyang kumokontrol sa Kisame. Sinabi niya na nakita niya lang ang remote at hindi talaga kanya yon. Pero sa pagkakataon na yon ay alam na niya na hindi na siya papaniwalaan ng mga naroon. Dahil nga sa panik ay naisip niyang ilabas ang crossbow niya at pinagbantaan niya sila na papatayin niya ang lahat. Nagsiatrasan naman ang lahat maliban kay Wakana na nais mapaghiganti ang asawa niya. Doon nga ay hinampes niya si Maki gamit ang isang battle axe at matapos nun ay tinapos na din niya ang sarili niya. At dahil nga sa nangyari ay 4 na lang silang natira sa loob. Maya-maya pa ay nalaman na natin na ang numero pala na nasa pader ay ang bilang ng mga manunood sa nangyayari sa kanila. Nagalit si Yuki dahil pinapanood lang sila ng mga tao para sa kanilang entertainment. Pero wala naman na siyang magagawa para doon. Sa sumunod na eksena ay nagtitimpla sila Miza at Ana ng tea para sa lahat. At nang wala ngang nakatingin ay hinaluan ito ni Miza ng kung ano. At matapos nun ay binigay na niya ito sa kanila. Nasabi na nga niya na may isa siyang anak na may sakit at gagamitin niya ang pera para ipagamot ang anak niya. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinatay si Fuchi at kung bakit gagawin niya ang lahat para manalo. Kinagabihan ay pinuntahan ni Yuki si Miza at maya-maya ay biglang di na makagalaw si Yuki. Nasabi naman na ni Miza na hinaluan niya ng muscle relaxant ang inumin niya at lahat na sila ngayon ay nakakaranas na ng ganto. Doon nga ay tinutukan na niya ito ng nail gun pero nagawa naman ni Yuki na matulak siya at nagmadali nga siyang gumapang papalabas. At habang nasa hallway na siya ay nakita niya ang robot na papalapit na sa kanya. Nag-warning ito na bumalik na sa kwarto niya pero bago pa man makapagpaputok ang robot ay nakahabol na si Miza at siya nga ang natama ng robot. Kinabukasan ay nawala na ang bisa ng pinainom sa kanila at nakita na nga nila si Miza na wala ng buhay. Doon nila nakita na kapareho ito ng pagkamatay ni Hiro. At ang ibig sabihin ay hindi ito napatay ng isa sa kanila. At ang robot ang may gawa nun. Naisip nga nila na isang spy si Hiro na ang tanging trabaho lang ay magawa niyang pag-away-awayin silang lahat para magkaroon ng mga patayan. Wala sanang mamamatay kung nagtulungan lang silang lahat at hindi nagsisihan. Doon nga ay nasabihan ng robot si Yuki na nagkaroon siya ng bonus dahil nalutas na niya ang pagkamatay ni Hiro. Sa sumunod na eksena ay nilabas ni Yuki ang baril niya at nilabas din ni Ando ang hawak niyang screwdriver. Ginawa nila ito para magawa nilang pagkatiwalaan ang isa't isa pero hindi naman sumang-ayon si Ana na ilagay din doon ang armas niya. At sa sumunod na eksena nga ay dumating na ang huling araw ng laro. Pagkapunta niya sa lamesa ay nakita niya na wala na doon ang mga armas nila at pinuntahan nga niya sila Ando at Ana pero hindi niya ito nakita. Habang hinahanap niya sila ay napansin niya na nakawala sa kulungan si Aiwai. Nakita rin niya doon ang katawan ni Ando at dahil nga doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Aiwai na hawakan sa leeg si Yuki. At dito natin nalaman na siya pala ang may-ari ng remote at nilaglag lang niya ito sa butas para mapagbintangan ang makakapulot nito. Pero nasabi nga niya na hindi siya ang pumatay kay Hiro at kay Ando. At sa mga puntong yun ay 4 na minuto na lang bago matapos ang laro. Nagagawan silang dalawa sa screwdriver at nang sasaksakin na sana niya si Yuki ay natigilan siya nang tutukan siya ng baril ni Ana. Pero pinigilan siya ni Yuki dahil naalala niyang binaliktad ni Ando ang mga bala nito. Nagawa naman ni Aiwai na makuha ang baril at doon nga ay binaril niya si Ana pero sa kanya naman tumama ang bala. At natapos na nga ang 7 araw at sila Yuki at Ana ang nagwagi. Pagkabukas ng pinto ay inabot sa kanya ang premyo at nasabi naman ni Ana na isa rin siyang spy sa laro. At siya ang dahilan kung ba't naging baril ni Yuki. Siya din ang nagpakawala kay Aiwai pero hindi naman niya kayang matiis na mamatay si Yuki kaya tinulungan niya ito. At matapos nun ay sumakay na si Ana sa isang sasakyan at umalis. At sa huling eksena nga ay nakita natin na buhay pa pala si Ando at nagpanggap lang siyang patay para di na siya maisip patayin ng iba. At habang pabalik na sila sa syudad ay naitapon niya ang pera at naisip na ayaw niya ang maruming pera na ito at doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.